Morning, bro. Hi guys, nandito kami sa Mount Manalmon. Hi vlog. Welcome to my guys. Ganun. Oo. So, yun. Actually, it's anong oras na? 6:30, no? 6:30 pa lang and medyo maliwanag na rin. Wala na yung sunrise. Ah. Ayan. So, yun. Touchdown pa lang kami, hindi pa kami jump off. So, see you later. So, guys, paakyat pa lang kami. Paakyat pa lang kami, meron na kaming casualty. Hindi ko napapangalanan sino. Sapak-sapa. Ayun, no? Mount Manalmon, then kung matuloy po yung Mount Lola. So, bago po tayo makarating na Mount Manalmon, meron po tayong caving which is Madlum Cave na parte po ng Biak na Bato National Park. So, pagkayari po natin ng mga 3 to 4 meters lang po yung part na madilim natin ng caving. So, pagkayari po naman po tayong river crossing. Kung meron pong gusto magugod ng sapatos, pwede naman po, tapos naman po ulit. So, lakad po tayo. Yun po ay mga more or less po 1 hour po na lakaran. Tapos 2 kilometers po, mga more or less 2 kilometers po. So, pagkadating po natin ng signage ng Mount Manalmon, doon pa lang po tayo start po na medyo matarik po na daan. So, may tinatawag po kami na first view deck. Meron po doon mga white dots kung mapapansin po ninyo. Bali, bawal na po tayo magpas doon po. So, mga 3 to 5 minutes po, andun na po tayo sa pinaka-peak po ng Mount Manalmon, pinaka-summit po. So, ganun din po, meron din po doon white dots. So, kung may maabutan po tayong pila sa taas, 15 minutes, binibigyan po ang kada grupo. Antay lang po tayo ng konti. May nauna na po yan? May nauna na? Opo, meron na po doon. Naku! Then, akit po tayo ng Mount Gola. Meron po kami tinatawag doon na spider trail. Kailangan po tayong gamit ng rope. O, pwede rin po tayong gumapang. So, gumapang? Ang Mount Gola naman po, open area naman po siya. So, kahit gaano po tayo kadami, pwede naman po. Bakit nga ba tayo umakyat ng bundok? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Kasi kung tutuusin, yung ideya pa lang na pag-akyat ng bundok is nakakapagod na. Nandyan yung hindi mo alam kung ano yung mga maabutan mo. Hindi mo alam kung safe ba umakyat. Hindi mo alam kung may posibilidad bang magkasugat ka or magkagalos. Yung mga pag-akyat, hindi mo alam kung kakayanin mo. Pero siguro yun nga yung kagandahan sa pag-akyat ng bundok. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Parang sa buhay. Marami tayong pinaglalaban sa buhay. At to be honest, hindi naman natin alam kung ano yung mga darating sa buhay natin. And minsan, natututo tayo sa mga pagkakamali. Parang pag-akyat din ng bundok. So, hi guys. Our first stop. Take 5 muna kami. Ayan, mga kasama natin. Ayan, no? Alright. Oo. Hi guys. Welcome to my vlog. Nauna yung ano. Bro, wala pong picture. So guys, nakarating kami dito sa first peak. First peak yun. Unang tambayan. Medyo masyadong malaki yung, masyadong mataas yung sunod-sunod. So ganito yung view. Ayan o. So hanggang doon lang daw sa mga dots na yon. Ayan. So try natin magpalipad ng drone kung papalag dito. So tsaka may nangyaring picture taking dito. Ayan, be, yung may ilaw. Naka-portrait ka. Pero siguro isa sa pinaka-fulfilling is yung makakita mo yung peak. Pag nakatungtong ka na doon sa pinakatuktok, doon mo marirealize sulit pala lahat ng pagod. Sulit pala lahat ng gasgas. Sulit pala lahat ng hingal. Sulit pala lahat ng pagod. Ng empake, nagkamali ka ng kain, hindi ka nakatulog na maaga. Sa pag-akyat ng bundok, marami kang mga bagay na kailangan mo i-prepare. Marami kang kailangan paghandaan.
bago yung araw ng pag-akyat. Ganon din sa buhay. And to be honest, yung pag-akyat ng bundok is sobrang hirap na. Maraming lakad, maraming akyat. Nakakahinga. Matindi ba? Minsan, hindi mo naman alam kung ano yung meron sa dulo eh. Pero patuloy kang nagsusumikap. Patuloy kang nagpapatuloy kung ano man yung ginagawa mo. And gaya sa pag-akyat ng bundok, siguro kung may natutunan ako, ito yung huwag tayong sumuko. Kung ano man yung pinagdadaanan natin sa pang-araw-araw. Yun ay. So hi guys, nandito kami sa stopover ba to? Ano man tawag dito? May pa-cottage, si Mayor. Pa-cottage. Ayan o. So dito guys, pwede kayo mag-pit stop dito. Tamang kain lang ng konti or inom or pahinga. So kung ano yung matripan nyo, pwede naman. So meron ditong ganun. Pagbaba namin ng Manalmon, no? Mount Manalmon ba yung kanina? So kasama natin si Dennis na busy. Hi guys. May report ka ba? Hindi naman. Ah, Walang signal. na signal. So yun. As in, So mga friends to ni Dennis sa work. Ayun, no? Ayun, no? Ayun sila. Oh. Alright. Ganda dito guys. Sobrang refreshing. Malamig pa. At saka nakita namin to from itong part na to. Andali ah. Ayan. Itong nakikita nyong farm dyan. Nakita namin yan kanina sa ibabaw. So yun lang. Tamang konting update lang guys. Super green. Yung sukuan. Bagkus paglaban natin. Dahil alam ko sa dulo, may nag-aabang na magandang bagay para sa'yo. And kung tatanungin mo ko, bakit nga ba ako umakyat ng bundok? Eh hindi naman talaga ako mahilig umakyat ng bundok. Nayaya lang ako ng aking kaibigan na umakyat nga ng bundok. Ito pa lang ang aking siguro ikatlo sa pinakamatataas na bundok na aking naakyat. Yung una, hindi ko natapos dahil hindi pa ako prepared. Marami pa akong mga baggages na dala-dala noong mga panahon na yon. Puyat, pagod. Hindi ako prepared. Siguro nung pangalawang akyat ko is doon na talaga. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko matatapos tong akyat na to. Kailangan matapos ko siya. Kailangan pagsumikapan ko siya. Nang sa ganon, meron naman ako ma-achieve sa buhay ko. Ano? Ayun. Meron akong mga kilala na umaakyat ng bundok. Hindi dahil nandun sila for the thrill or for the challenge. May iba akong kakilala na umaakyat sila ng bundok dahil gusto nilang makatakas panandalian sa realidad na meron sila. Ito yung mga taong hirap or natotoksikan sa mga buhay nila, sa mga trabaho nila. So minsan sa pag-akyat ng bundok, nakakakuha sila ng panandaliang espasyo, ng panandaliang paghinga na kahit maikli, kahit saglit lang, is yun yung babaunin nila pagbalik nila sa mga trabaho nila, sa mga pamilya nila. As actually, ang pag-akyat ng bundok ay isang reliever or isang breather sa mga tao. Especially ngayon na pandemic pa rin, lockdown pa rin. Halos ilang buwan din tayong nakulong sa 4 na sulok ng ating kwarto. O kung sa ilan man, sobrang tad-tad sa trabaho. And itong pag-akyat na nga na ito is nakatulong para sa amin na ma-refresh. Yung mga mata namin makakita ng bagong environment. And magkaroon kami ng pag-asa na darating yung isang araw na itong COVID na to, mawala to. Yung mga pinagdadaanan namin, malalampasan din namin. And matututo tayong mag-adjust sa buhay. Matututo tayong mag-adapt. Matututo tayong, kahit nadapa tayo, matututo tayong bumangon sa mga pinagkadapaan natin. And masasabi mo na, kinaya ko. And siguro, isa sa mga pinaka magandang pwedeng mangyari is, kung may mga hindi ka kakilala habang ikay umaakyat ng bundok, merong nabubuong bonding, may nabubuong relationship sa mga taong hindi mo kakilala na pagbaba mo is magiging kaibigan mo na nga sila. Ito yung mga bagong friendship na pwedeng mabuo
na dahil may pinagsamahan na kayo sa mahirap na trail, nagkatulungan, and alam mo yon, minsan strangers become friends pag umaakit tayo ng bundok or pag nasa adventure tayo. And doon mo mas nakikilala yung mga kasama mo, mga kaibigan mo. Nakukuha mo yung ugali nila or nagkakaroon kayo ng balanse sa bawat isa. Isa na rin siguro ang bundok na to sa mga hindi ko malilimutang bundok na inakyat ko. Dahil along the way, nawala ko nga yung aking cellphone. And nung nandun na kami sa peak, sa pangalawang bundok, Mount Gola, gusto kong ilabas yung aking cellphone, gusto kong ipakita, gusto kong i-record yung mga nakikita ng aking mga mata na ang idea ay pwede kong balikan. Pwede kong balikan ang mga video na yon pag dumating yung pagkakataong na-miss ko or maikwento ko sa ibang tao yung aking nasaksihan. Pero pagkapa ko ng aking cellphone sa aking bag, hindi ko na nga siya makita. Nag-umpisang mangamba, may takot, pero hindi naman ako nabuwag. Kumbaga, talagang hinanap ko pa rin. Then, nagsabi na ako sa aking kaibigan, bro, nawawala yung aking cellphone. Patulong naman ako maghanap. Kabado pero hindi ako nag-aalala dahil parang may pag-asa na mahanap ko siya or babalik siya sa akin. Pero kung talagang wala na, talagang may nakakuha ng iba or nahulog ko na sa pag-akyat ng bundok, ganun talaga. Kailangan ko tanggapin na may mga bagay na may mangyari sa buhay natin na kailangan ng pagtanggap. Dahil hindi naman natin kontrolado lahat eh. Kahit naman na sobrang ingat na natin. Ako personally, may mga bagay pa rin talaga mawawala sa'yo. Ayun. So, nagsabi ako sa aming tour guide, sabi ko, Mang Domeng, nawawala po yung aking cellphone. And siguro gusto ko lang i-commend si Mang Domeng dahil hinanap niya ang aking cellphone at hindi siya tumigil na magbigay sa akin ng paalala na sir, wala namang kukuha niyan dito, may ibabalik yung cellphone niyo. Sobrang malaki yung utang na loob ko kay Mang Domeng dahil isa siya sa mga tour guide na selfless. Ibig sabihin, kumbaga mas iniisip niya yung kapakanan ng mga hiker niya kumpara sa sarili niya. Ano? True. Yun o. Kuya, mahal ang buhay. Joke. Ayun o. Maraming salamat kay Kuya. Anong first name niyo po? Domeng. Yung. Si Kuya Domeng. Siya po ang aking nagligtas po ng cellphone na to. Dahil nawala po siya kanina, guys. So, lesson learned, guys. Next time, wag iwanan ang cellphone. Ayun o. So, ito yung ating location ng shoot natin. Nag-vlog na ulitin. Parang walang nangyari ah. Finally. Oo. Kala ko nawala ka na eh. Tsaka pa rin pala eh. Yun o. Para sa'yo talaga siya. Oo. Salamat po. So guys, tamang lakbay lang tayo guys. Girl, kakanan na.
Kaya nagpapasalamat ako kay Mang Domeng tsaka kay Kuya Kuis Joseph na tumulong sa amin na mag-guide sa aming pag-akyat. So, recommended po silang dalawa. If ever po na mapunta po kayo sa Mount Manalmon at Mount Gola, sila po yung aking maire-recommenda na trusted na guide paakyat po ng bundok at hindi po nila kayo pababayaan. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyo, Kuis Joseph and Mang Domeng, sa pag-alalay sa amin and for making sure that we are safe ng pag-akyat and pagbaba ng inyong bundok. Yun lang po. So guys, tamang take 5 lang kami. 5 minutes take, 5. Vlog ulit, syempre. Parang wala nangyari, di ba? Ayun, oh. Naka-recover na kagad ako, eh. Ayun, oh. So, sa pagkawala ng cellphone, nagka-recover. Oo nga, eh. Tsaka naka-move on na ako kagad kahit di ko pa nahanap, di ba? Tamang lunch lang kami, mga kaibigan. Hindi ko alam kung akit pa sila mamaya, pero... Sige. Yan, oh. So, pauwi na kami, guys. Balik na kami ng Manila. Ito pala si Mang Domeng, guys.